Sini nga gabi mga abyan kag mga utod, ang aton nga topic karon sa gospel nga naga-title siya The Second Coming. Gin-explicar ko ni sa inyo kagabi kung paano mag-abot ang second coming. Ato natun-an kagabi nga may mga talandaan. Kag after sa talandaan nga napamatud-an naton kagabi mga abyan, mapasok ang judgment. Kapag tapos sina mga utod, ang tanan nga nagbaton kay Jesus Christ, promise siya sa Biblia nga dalaon niya sa langit. Kag amo ini subong ang tama ka importante nato yung pagtuon kay ang promise ang Dios kagabi karon naton matun-an kung ano ang process nga dalaon sang Dios ang tao sa langit. Ang unod sining ato yung pagtuon, ang pamangkot mga utod, may mga pamatuod bala nga may naka-eksperyensya nga nagsulat nga nakakadto sa langit. Kag may ara pagid bala isa ka pamangkot kung nagasaysay kita nga dalon sa langit, ano katahom ang langit? Ang ikatatlo nga pamangkot mga abyan amo pagid ini. Ano kalawig, pila ka adlaw ang travel pagadto sa throne, pagadto sa langit. Mga utod kag mga abyan amo ining tun-an naton para magpuli kita kompleto kita nga ma-intact diri ang relasyon naton kay Jesus Christ. Ang isa pagid ka event sang ginatawag the second coming. Nga may mga nagtaliwan kita nga mga himata naton, makita ta karon sa screen nga ibalik ni Jesus Christ kita ang mga namatay nga mga kabataan dire karon mga utod. Okay? Ginapangabay ko kamo sa pagduko sa inyo nga ulo, mga muyo kita, mga ita power sa Dios. Gamhanan kag balaan namon nga Dios. Sa ngalan sang Dios nga Amay, kasang Dios nga Anak, kasang Dios nga Espiritu. Kami Ginoo nagapamalandong sini nga gabi sini nga duo. Amon gina-invite ang presensya sang banal nga Espiritu. Ang Dios nga Espiritu nga kami nagakilala nga siya may kapasidad sa pagsulod sa tagsanamo kakasing-kasing kapangunahuna nga tagaan niya sang ligwa nga ining mga pulo nga tun-an Ginoo may mga bahin ini Ginoo sa pagrelasyon namon dira sa imo kag labaw sa tanan maaman kami kag kami Ginoo mahanda nga kami mangin isa ka kandidato sa langit nun nga puloy-an. Labaw sa tanan, patawara kami sa amon mga sala sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay. Ang first naton nga slide nga pagatun-an, ang promise ng Dios buot silingon. Ang aton nga pagatun-an about second coming, dire naton maintindihan nga halos ang i-present ko sa inyo tingog ni Jesus Christ. Promise ni Jesus Christ. Kung gusto ninyo nga makabati sang tingog sang Dios paagi sa Biblia, akon basahon nga ina promise ang Dios, invitation sang Dios sa imo kag sa akon. Ang first naton nga utod mga tun-an, John chapter 14 verse 2 nga mabasa naton ang hambal ni Jesus Christ niya. Sa balay sang akon Amay may madamong hulot. Sila niya, kung wala, makasugid pala ako sa inyo, na makakadto ako kag mag-aman sa inyo sang doon. Mga utod, buot silingon, isa ka tinaga o kung hambalanon sa Biblia, nga sila niya, sa balay sang akong Amay, nagapakilala ang langit ginapresentar sang Dios nga busog o kung pure gold. Ang pamangkot na di mga utod, ano ang mga materialis nga gin-promise ng Ginoo sa langit? Siling niya, pure gold ang istaran sa mga tao dito. Wala na yan luta. Kan John chapter 14 verse 3 nga naghambal siya siling, kag kun ako makakadto kag makaaman sa inyo sang doon. Okay. Aton ini mga utod pamalandungan. Naghambal siya kung makaaman sa inyo sing doon. Magsiling kita, inyo sing doon. Ini mga utod nga mensahe, gin patuhoy ini sang Dios sa imo kag sa akon. Mensahe ini sang Dios. Nga siniya, kung ako makaaman sa inyo, ang inyo, kamo ini mga utod, ang tao ini nga ginamensahian sang langit, nga ginamanan kita sang Ginoo sang Doo. Okay? Kag pagkatapos ang kama, naghambal siya, magabalik ako, kag dalhon ko kamo, nagapakilala, pag sinay nga dalhon ko kamo, mabalik siya, promise ini sang Dios.
Kapag ang Diyos ang nag-promise, hindi na yan mapasok. Sigurado nga balikan niya ikaw kagano. Ang next, kaupod na kon agod nga kundiin ako, sila nga, dito man kamo nagapakilala, hindi na magsugot si Jesus Christ nga bayaan pa kita kapag gindala na kita sa langit. Siya na mag-atipan sa imo kagsama. Ginpresentar niya ang new heaven and new earth. Nga ginhambang niya, kundiin ako, dito man kamo, subong pa lang na panahon sa wala pa nagtakop ang kaluwasan, ginpaabot niya na sa imo kag sa akon. Ang next, sila niya bagay. Lucas chapter 21, verse 27, naghambal siya, kag niyan makita nila ang anak sang tao na nagakari sa panganod, nga may gahom sa dakong himaya. Ang buong silingon-siling nga teksto sa Biblia, Lucas chapter 21, verse 27, present sa katawhan ang ginatawag second coming. Ikaduha nga pagbalik sang Dios. Kag naghatag siya sang advice nga kung makita nimo sila nga nagakari ang anak sang tao, gin-address si Jesus Christ, anak, the Son of Man, kay isa siya nga nagpakatao, kay ginbayran niyang sala naton. Sa Biblia, sa second coming, nag-address ang Lucas nga the Son of anak sang tao, nga magakari sa panganon, kag sila way dakong gahom, buot silingon dakong gahom, kay nga ang tanan-tanan nga mga angel gin palibot sa iya, kag ang kadulom sa kalibutan naghatag sa kapawa, kag ang tanan nga angel mga utod nagsulod, nagpalibot kay Jesus Christ nga magbaba diri sa kahuwaan, kay kwaon niya ang katawhan nga nagbaton sini nga panahon. Matthew chapter 24 verse 27, may ara ginhambal ang Biblia nga may ara anay dako nga pangidlat kag daguom. Amo ina nga buot silingon, hindi kita magpati nga magsilinga, ay, ang Ginoo dito subong sa Iloilo. Ang Ginoo dito sa Mindanao. Waay. Kay ginhambal sa Mateo nga silinga ang pagbalik sang Ginoo, ginhambal dira kay subong sang kilat ang pag-idlab sa sidlangan, pagkadtugid-tugtog sa katundan, nga silinga amuman ang pag-abot sa anak sang tao. Buot silingon si Jesus Christ. Hindi na kita malinlang. Makabati kita balita nga ditong Ginoo sa piyang kadong, hindi na kita magpati kay ginhambal sa Biblia kung siya magbalik ang matutuod na Dios. Sila niya, ang tanan nga mata ng mga buhi ng mga tao, sila niya makakita sa panatandaan na may kilat halin dire, pakadtugid sa katundan. Kag after sila kapag nag-uog, sila niya maabre ang langit. Kag sila niya ang tanan nga mga mata, mga bayaw sa langit, kay makita si Jesus Christ. Matthew chapter 24, verse 31, kag nagapadala siya sa iya mga manugtunda, magsiling kita manugtunda, mga utod, angel, sa mabasog na tunog sang budyo, kag sa pagtipon sila sa iya sa mga pinili, gikan sa apat ka hangin, kutob sa isa ka okbong sang langit, tugtog sa isa, buot silingon mga utod, sa pagtunog sang budyo, sa mga angel, at to ang mga kanagkalamatay sa patio o kung sa sementeryo, sila magabuklat ang ilang mata, kay makabati sila sang tingog sang Dios. Do, ano ay ka kulugma, kung maabot ini mga utod, subong ini siya nga mensahe, makita talang, mabatian talang sa wali sa mensahe sa Biblia. How much more kung magpahayag na sa uling adlaw, nga mag-judge na ang langit. Kag ang kadako nga kadelikado kung hindi ka diri madala. Kay ako nakahibalo, kamo nakahibalo, nga kapag ang tao hindi madala sa second coming, sigurado ang iya destination dito na sa inferno. Sa sunod nga gabi may topic kita about inferno.
Siling sa last day event, kilala ko rin sa inyong gabi ang writing si Ellen White, ang propita sa Adventist, nga si Ellen White, nagsulat sa sini mga utod nga ang aton nga pagkadto sa langit, ginhamba niya sa last day events with 280, nga siling niya, samtang nga makita na naton ang second coming. Dira na si Jesus Christ upon sa tanan nga angel. Ang siling niya mga utod. Isa kadako na event ining matabo naging sulat sa last day event nga may support sa revelation. Nga naghambal siya ang mga buhi, sila niya ng mga balang pagaliwaton sa isa lang kapagpamisok. Buot silingon, isa kapagpamisok ni Jesus Christ ang iyang mata sa tingog sang Diyos, sila niya pagahimayaon yan sila, nga himoon sila nga immortal. Nagapakilala mga utod, antes kita mag-travel palangit, ikaw kag ako, isa ka pagpamisok sa Ginoo, himuon niya ikaw nga immortal. Magsiling kita nga immortal, hindi ka na mamalatyon. Ang imo nga panit, ang imo nga tulan, ang imo unod, may kapasidad na nga mag-travel pakanto sa langit. Ang kada sigon lang gani isang airplane, kung wala ka na sa plano kag ikaw guno ginhigtang. Batyagan ko ang imo uro nga mga panit nagalak-lakok sa hangin. Pero sa nga himuon ikaw immortal, kaupon sa mga ginbanhaw. But sa lingon ining mga napatay na ginbanhaw nga dalon sa langit, nga mga balaan sila niya sambiton sa panganod sa pagsugata kay Ginoong Hesus. May reference man sa Great Controversy 645. Nami no. Naabiyan promise ini sang Ginoo sa imo kag sa ako. Ining second coming nga atong ginatun-an mga utod kag mga abyan. Isa ini siya kahangka kag pahanumdom sang Ginoo sa imo kag sa aton nga tagaan ta naduog ang Dios sa aton tagipuso. Para kung maabot gyud man tong gitun-an ta kagabi nga mga trahedya, mga kangit-ngitan, handang-handa ka. Ang pumangkot tani mga abyan, kamusta ang mga bata mo nga nagkalamatay before si Grand Coming? Ano ang matapos ang mga bata na wala sang buot? Ginhambal sang Great Controversy kay sa last day event, page 280, paragraph 1, nga sila niya, sa time sang second coming, tugutan sang Dios ang mga angel, nga sila niya, ginbanhaw sang Dios ang tanan nga mga bata, kag ihatag sa ilang nga mga nanay. Ano? Basahon ko. Sila niya, ang mga bata ginbalik sa mga anghel sa ilang mga nanay nga naghimulag sa ila tungod sa kamatayon. Nagapakilala, may mga bata nga lapsan pa lang. Iban wala pa mata. Iban nahulog. Mga utod, ang promise ang Ginoo sa second coming, base sa Great Controversy 645, sila niya, manahon sang Diyos ang mga bata, kag ginhambal ihatag sa mga nanay. Mga utod, kag mga biyan, mamangkot ko sa inyo. Sino diri ang nanay nga napatyan bata? Gusto lang ako magnantaw. 1, 2, 3, bisan lapsang pang 4. Ang hambal sa aton nga ginatunan sila gabi base sa Biblia, kag sa prophecy, nga ibalik sang angel sa iyang nanay. Wow! Samtang nga makita mo ang Diyos na after sa silyo, nga kita mag-travel palangit, ginhambal nga ihatag sa mga nanay ang ilang mga bata na nagkalamatay. Kad sila niya, ariyo, kad sang pag-amba sa kalipay, mga paibabaw kita, pakadto sa manaan nga siyudad sang Diyos. Ayan. Paglaom, promise ang Diyos. Ang pamangkot na din ako, ang next amo ni mga wabyan. Masiling ka mga brad. Paano kung ginbanhaw sa Diyos ang akong bata, pero ako yan, rito bada ko, ay ko naluwas. O, di ba? Kundi ginhambal ko sa inyo nga ang mga bata, tanan nga bata, ginhambal sa Biblia, ginhambal sa prophecy, banahon sa Diyos, kag ihatag sa nanay. Wala niya ginadre sa tatay, sa nanay. Nga, kay ang nanay ang nagdala sini. Pasidunggan sang Diyos ang isa ka iloy nga ibalik si Asabak. Ang pamangkot nga dako amo ini. Paano kung ako ya Brad wala ko binaluwas ang akon nga destination inferno?
Sino ang magkapyot sa akong bata ay wala sang intrigahan ang Dios sa akong bata? Ano ang sitwasyon sa bata? Basahon tang next slide kung anong ginambal sa spirit of prophecy. Mga abyan kang mautod amo ini. Sa mga nanay. Ginhambal niya, last day events page 293, paragraph 3, paragraph 1. Ginhambal niya, the angels receive the motherless infant and conduct them to the tree of life. Buot silingon. Siling niya, ang mga angel, ang magdala sa mga bata o wala sang nanay, motherless. Siling niya, ang ilang destination dito sa tree of life sa langit. Ang angel ang magdala sa ila dito sa langit. Kay ang nanay pasaway. Sayang. Buot silingon mga utod, isa ini kahangkat sa nanay kag sa tatay nga magbuligay kita. Kung gusto mo nga mahapos mo liwat imo bata pakadto sa langit, isa ka dako nga paglaom nga iliwaton tang aton karakter nga may Dios, may duog ang Dios sa aton panimalay. Kay gin-promise kagina mga utod nga ang bata na nakalamatay ihatag sa sabak sa nanay, pero kung wala ang nanay siling niya, ang angel ang magdala sa ila sa langit, wala ang ilang nanay. Nahaunang Tesalonica, chapter 4, verse 17, nga naghambal siya mga abyan, siling niya, yan, kita nga mga buhi nga nabilin. Siling niya, sabniton sing tingob sa ila paibabaw sa mga panganod nga magsugana sa kadino o sa kahawaan. At hag na ni mga utod kag mga abyan. Dili na dayon mapasok ang isa ka dako nga pamangkot. Brad, nahampan namon ang second coming. Nagpromise ang Dios sa langit nga may duog nga pure gold. Kag ang mga bata ibalik sa mga nanay. Karon kay silyuhan kag sabniton sang tingog paibabaw pa langit, dalon sang Dios sa langit. Ang dako nga pamangkot sinadin mga utod kag mga abyan. Pila ka adlaw? Ano kalawig ang pag-travel naton halin sa kahawaan upod ni Jesus Christ makadtugid sa langit? May ara bala mabasa sa Biblia, may mabasa sa Biblia, may support sa prophecy. Next slide mga utod amo ini. Siling niya ang kalawigon, Revelation chapter 8 verse 1. Book na chapter 8 verse 1, ginhambal niya, and when he had opened the seventh seal, there was silence. Siling niya, in heaven, about the space of half an hour. Buot silingon sini mga utod, may reference diri sa may heaven sa book, page 47, paragraph 2. Ginhambal diri, ang buot silingon sini sa Bible commentary, ang half an hour. May kalinong sa langit. Siling niya, amo ining second coming, traveling sang Ginoo upod sa mga balaan about 7 days. 7 ka adlaw ang travel sang Dios upod sa mga tao nga balaan pakadto sa langit. May support sa libro sa Hebrew page 47 nga siling niya diri mga utod niya, we are enter the cloud together and will 7 days. 7 ka adlaw ang pamangkot amo ini. But lawig how? Basi pwede lamang gali sa airplane 1 hour. Gaan ta kamo background. Base sa science. Balik tayo sa science. Siling sang science, ang pinakalapit nga galaxy o kung ginatawag nga planet, ang pinakalapit nga planet diri sa Earth, ang ginatawag Andromeda. Tama? Sa mga science dira? Ang pinakalapit nga planet sa ato nga planet Earth, ang mga Andromeda. Pero ginhambal sang science, nga kung may ara ikaw sa lakyan nga speed of light, pero inang speed of light, wala gina sa lakyan nga speed of light. Ay buot sa inyo, kaangay sini. Pag pindot ko, ato na layang ang light. Kung may salakyan sina, kaangay sina. Kag ang pinakalapit nga galaxy o kung nga planet, halin diri sa Earth, pakadto sa Andromeda, mga utod, siling sa science, kung may salakyan ka nga speed of light, ang travel mo siling niya pakadto sa Andromeda, 2.5 million years. Panyo? Ang science na gambal, buot silingon, no? Siling niya, buot silingon, kung may salakyan ka nga speed of light, kaangay sini. Pagpindot mo, ato na dayon.
2.5 million years halin sa Earth pakadto sa Andromeda. Patay ng tao, abo ng tao. Kag ginhambal sa science, kung may salakyan ginman nga speed of light, kung diri ginman matabo sa Pilipinas. Sa akon ginatindugan, sila niya, wala pa ko nakastart sang isip sang wang. Sila niya, paghambal ko one, pagkatapos ko one, sila niya, 7 na katirek siya nakabalik diri. Buot sa lingon, ang bilog na nalibot niya na. Wala pa natapos ang isa ka segundo. 7 na katirik ang iyang nalibot mga utod. Pero ginhambal sa Diyos nga ang iyasikan kami 7 days. Nga, tagaan ka mo background. Gamay lang. Gistadihan ko nini ang heaven, traveling 7 days in heaven sa prophecy. Samtang kita nga nag-travel pakanto dito sa trono ni Jesus Christ. Makita naton ang ginatawag na millions of galaxy, millions of planet, nga gintugas ang Dios nga may mga Adan and Eve. Kay siling niya sa second coming, ibalik sang Dios ang imo mata, nga tama na kasinaw, wala na sa gabaran nga sala, kag ang imo pananawan sa pagkatayo. Paya? Okay, ang next. May background kita. Ang pumangkot, God, kay matravel mo na palangit 7 days, ano katahong ang langit? Ginhambal sa Hymns paragraph 5, page 5 paragraph 2, ginhambal niya, ano gidbala ang langit? Ginhambal niya, hindi masaysay sa pulong. Nga sa pagkatahong niya kag ang kasulatan nagtudlo sa aton sa katahong nga paglabot dito, mangin masulhay na malinom, puno sang gugma kag pag-isa, kag madula na ang kasubo, kag labaw sa tanan, ining ginatawag mga abyan nga ang paghibig, kag ang kasakit, wala na sa langit. Nami na. Sino ang nalipay mga autor kag mga abyan nga natudaan tayo ni? Abi gusto mo makita ang mga kamo. Thank you sa Ginoo. Okay. Nagapakilala ang ginaman sa Ginoo sa imo kag sakon. Sila niya ang tanan sulhay masulhay na. Kag sila niya puno sang kalinong. Buot silingon nagapaandam ang Dios sa imo kag sakon nga dapat imo na i-exercise ang kalinuman sa imo panimalay. Likawan ang away. Kaya ang aton puloy-an, sila niya, malinom. Kung gina-exercise mo din ang kalinom, kalikaw kasangga mo, ikaw kandidato palangit. Amen? Ang next, I saw a beauty of heaven. I heard the angel sing. Sila niya, kag ako nakita ang katahong sa langit. Kag sila niya, akon man nabatian ng kalambahanon sa mga anghel. Nga sila niya tama katahong ng mga ambahanon. Nga sila niya nagabdagaw sa Diyos. Kag sila niya, I could then realize something of the wondrous love of the Son of God. Sila niya samtang akon nga nakita katahong ang langit. Sila niya White. Nabatian ko mga ambahanon sa langit sa mga angel. Kag samtang ginabamatian ko mga ginagakanta ang mga anghel. Sila niya, ako nakarealize ang tama kahigugmaon sa anak sang Diyos. Nga ang nagdeklarasya nga may gugmaon ning anak sang Diyos, kay siya ini ang nagpaagay sa dugo sa Calvary, sa cross, para kita makaangkon kaluwasan. Ayan. Nagbalik sa iya pangunauna sa imo kag sa akon, nga tama ka mahigugmaon kay Jesus Christ. John chapter 14 verse 1, sila niya, dili malisang ang inyong mga tagipusoon. Buot silingon, hindi magkalisang, hindi magkahangawa, hindi ka mo magproblema. Kay sila niya, magtuo lang kamo sa Diyos. Magtuo man kamo sa akon. Simple lang ang ginapangabay sa Diyos sa imo kag sa akon. Siling niya, hindi ka mo maglisang inyong mga tagipusoon. Tuuhan mo si Jesus Christ. Magtuo man ka mo sa akon. Buot silingon ng Ginoo, ginapanuktok niya ni sulong sa imo tagipusoon nga mapundar na di. Nga may Diyos ang imo tagipusoon.
kabalo ka magbatas. Kag mga abyan ang sila niya pagin. Isa kadako nga advice ang Ginoo sa imo ug sa akon samtang nga na-present ang second coming. May warning lang ang Dios sa imo ug sa akon sini nga gabi. Ang warning sang Dios makita sa Revelation chapter 14 verse 7 nga naghambal siya, siling niya, nagasiling siya sa mapaskog nga tingog. Buot silingon, gina-announce, ginapabalos ang Diyos, karon nga loob, sini nga mga kalibutan, sini nga time, nga siling niya, ginapabalos ang Diyos sa mapaskog nga tingog. Ang ginhambal niya, kahadluki ninyo ang Diyos. Buot silingon, nga kahadlukan mo, dapat gina-worship mo siya. Makita sang Ginoo nga ikaw nahadlok sa iya, ikaw nagahigugma sa iya, siling niya, ang resulta sina, ang bunga sina, nagasimba ka sa Dios. Kanya, bisan magsiling nga, importante kakilala ko Ginoo, kakilala ko Dios. Pero ang pamangkot na mga utod kag mga abyan, ayhan ano ang bunga sa pagkilala mo sa Ginoo. Kaya ang ginalantaw sa Ginoo nga pagkilala niya sa imo kung ikaw nagahigugma, ang bunga sina nagasimba ka sa Dios. Buot silingon, ginasimba mo ang Dios kay ginahigugma mo. Nakilala mo kad ang Dios nagabal kahadloki ninyo ang Dios nga kay maabot ang time nga may ara hukom ang Dios nga wala gid ikaw siya sang may irason. Wala ka dira kakampi sa time sang judgment. Hindi ka na makasiling, Ginoo. Nag-amok ko sini kay may problema amo ning akon kabuhi. Sini nga waay na kahit mabatbatan ka na sang Ginoo sang mataro nga paghukom. Amo na nga Ginoo sugong nagapanawagan. Sini nga sa mabaskog nga tingog kahadlukan ang Dios. Buot silingon na package sa imo ug sa akon kapag nahadlok ka sa Dios, wala ka nagatandog sang indi imo. Nagapamati ka sa mga advice. Antes ka magtulog, nagapangamuyo ka sa Ginoo. Ginoo, matulog ako, patawara ko sa tanan ko sa alin gina sa kaga. Kag ang angel mahapla sa imo kay ikaw tinluan sang balaan nga espiritu. Kung hindi ka man makabugtaw kay mapatay ikaw, hukman ka sa Ginoo, absento ikaw kay natinluan ikaw. Nga aging himo mo na kay nahadlok ka sa Dios. Ang silinga pagin, simbaha ninyo ang Diyos. Buot silingon, i-worship mo ang Diyos. Kay ining timbangan mga abyan kag mga utod, amo ini ang basihan subong nga time samtang kita nagakabuhi karon ginatimbang sang Diyos ang imo relasyon sa Diyos kag sa tao kon anong ari diri. 1 Thessalonica chapter 4 verse 14 nga naghambal siya nga sila niya kaya ang Ginoo gid magakunsad gikan sa langit nga may singgit sa pagbando sila niya sa tingog sang puno sang manugtunda kag sa budyong sang Dios nya kag ang mga napatay kay Kristo magbanhaw sila niya singuna buot silingon ginpahangop sang Dios nga atong mga himata nato na nagkalamatay man kag may mga katawhan man nga mga mabuot mga balaan pag-abot sang Ginoo sila niya banahon sang una, dalon niya sa langit. Amo nang ginambal ko gina. Antes ka magtulog, pangamuyo agad, kumpisar agad sa Ginoo. Kay siling sang bugna, chapter 6 verse 17, Revelation chapter 6 verse 17 sila niya, kay nag-abot na ang dakong adlaw sa kasingkal. Kag sino bala ang sarang makabatas ini, siling ni John Liberador. Si John Liberador, mga abyan ka, mga utod, amo ini siya ang nagsulat sang bugna. Nagpaabot siya sa mensahe sa imo magsako, nga sila niya, maabot ang dakong kasingkal. Buot sa inon, takpan sang Diyos ang kalibutan. Stop! Wala na kaluoy. Hukman na sang Diyos. Kaya naghambal si John, nga sila niya, sino ba ang sarang makabatas? Buot silingon, tapuson sang Diyos ang tanang nga karagutan siling kalibutan. Sini nga gabi mga utod kag mga abyan, dapat makapreparar kita
Kay ginhambal after sini ginhambal sa ikaduhang Pedro 3:6 kag 7 nga naghambal niya paagi sa mga tubig nagbaha niya kag ginlaglag sa kalibutan sadto. Sa 7, paagi man subong sang Dios ang langit kag ang duta nga aton nakita subong ginatigana nga sunugon nga mga tao pagahukman ginhambal dire. Nga siling niya, and those who have neglected to purify their soul. Siling niya, ang wala nagputli sa iya nga nagipusoon, sa iya putli, sa iya nga kalag. Siling niya, by obeying the truth are found sleeping. Siling niya, masapwan nga siya nagakatulog. But silingon, wala blanco, o kung blanco ang iya nagipusoon, wala napundar ang relasyon sa langit. Mga abyan kag mga utod, sinigagabi isa kadako nga pagkagugmat nga silinya sang time ni Noah nagwarning si Noah, wala gid sang may nagpati. Pero sila isang prophecy, kung nagpati sila, hindi pagdayonon sang Dios ang anaw. Subong mga utod kami nagasinggit sa may balita. Kung magpati man kamo o kung hindi, sila sa natun-an naton kagina dayonon gid sang Dios nga tapuson ang kalibutan kay hukman niya kay ining duta na tigana sa kalayo. Kung ginakilala mo nga ikaw isa ka makasasala, ang Ginoo nag-present. Ayan. Nami, nag-present o kung nag-presentar ang Dios sa imo kag sakon, nga kung subong ginakilala mo nga sila niya, dire a simple in heart. Sila niya for Jesus to purify. Sila niya to cleanse by His own blood. And to save His the matchless love. Buhat silingon, kung iigimogin kilala, nga ikaw isa ka makasasala, ang Ginoo nagapresentar subong, nga silingya, isurrender mo sa Ginoo, kay silingya, ang Ginoo ang maka-purify, makatinlo, kag silingya, makaabot ikaw sa nagawag matchless love, o kung hindi masaysay nga gugma sa Dios, tinluan niya ikaw kag ako. Kag pagkatapos sina angayan ka na nga hambalon sa Ginoo sa langit. Mateo 25 verse 24 nga siya bilang hari. Hambalon ka sang Dios nga kamo nag-sacrifice. Abrihan kong ganahan sa langit. Kag siya yari ka mo sulod ka mo kag panablian ninyo ang ginarian sang Dios. Promise ini sang Dios sa tanan-tanan nga mag-alagad sa Ginoo. Kag mga abyan kag mga utod, masaksihan ang langit nga maga-worship ang tanan nga tao sa langit sa kay Jesus Christ. Kag sina na time dito mga utod pag-abot sa langit sa second coming, makadeklara ang may feet live by PC 153 nga sila niya. Now I see Him face to face. Ayan. Natapos ang ako yung pag-present sa inyo sa gospel. Ang promise ng Diyos sa imo kag sa akon, mga abyan kag mga utod, kung kabalo ikaw magbatas, kabalo ikaw magtugong sa imo kaugalingon, gin-promise ang Diyos nga sa after nga ginabrihan niya ang langit, siling niya, now I see Him face to face. Buot silingon, niya subong na pag-abot sa langit, ikaw kag ako, makita mo sa nahong kag nahong, sa mata kag mata si Jesus Christ sa langit. Pero mga utod, nagapanawagan ang Ginoo sa imo kag sa ato. Nga ini mga utod ang ginatawag nga ang Ginoo nagapanuktok sa imo talipusoon. Buot silingon sini nga kabalo ka na mag-open sang imo mind. Kabalo ka na mag-accept nga may ara ka na doon nga ang Ginoo may bahin sa imo talipusoon. Kaya ang promise ang Ginoo hindi basta-basta nga ikaw dalon sa langit, pero nakita sang Dios nga kadamo gid sang katawhan nga ila tagipusoon, hindi pa ready nga dalon sang Dios sa langit basi mabilin ikaw sa time sang judgment. Subong hiluway pa ara ang bugay, ang Ginoo nagapanuktok sa imo kag sa akon nga niya dapat may ara kita nga pang isa ka panguna-huna nga ang aton nga Dios ato na pasidunggan
Kag ang aton nga tagipuson kabalo kita na mag-surrender sa Ginoo kaysa uli nga adlaw dalo ni kita sa langit kag makita naton siya sa nahong kag nako. Sa sini nga gabi mga utod, sa aton sini nga pagtuon, gusto lang ako magalantaw sa inyo nga ang Ginoo maka nalipay ang Ginoo paagi sa inyo pagtindog. Kung kamo nagkakilala nga nalipay sa inyong makulong sa Diyos. Thank you. Sa inyong pagtindog, mga utod ka mga abyan, ako maghahatag sang pangamuyo. Nga buligan kita sang Dios ugod subong, nga ang mga pulong nga aton natunan, isa kadako ini nga bahin, nga kita mga utod, may ara na assurance, nga sa uling adlaw, partner tana si Jesus Christ ugod subong, tubtub sa katutuban. Madukok kita sa aton ulo, mga muyo kita sila nga gabi. Walang katugtuban kag mahigugmaon namon nga Dios. Salamat Ginoo sang imo mga promise, sang imo mga tingog nga amon nabatian paagi sa Biblia. Kag amon man nasaksihan kung paano ikaw mag-aman sa mga kabataan nga nahimulag sa amon sa kamatayon. Amon pagka Ginoo natun-an kung daw ano katahom sa langit kag labaw sa tanan nga makita namon ang amon Dios. Na makita namon sa nahon kag nahon. Apang Ginoo ang imo pagpanukpok sa amon tagipusoon, amon nakita na may anak kami dapat liwaton. Buligan mo kami Ginoo paagi sa balaan nga espiritu. In the name of Holy Spirit, Ginoo gina-invite ko ang banal nga espiritu nga magkonsadalin sa langit kag magakumport sa amon kag ang balaan nga espiritu magatudlo sa amon nga kami Ginoo hindi na madayaan sang kaaway kag kami angayan ng mga anakan nimo sugod-subong. Salamat gid Ginoo sa mga matamis nga mga pulong sa ngalan sa among Dios nga may sa anak sa balaan nga espiritu in the name of Jesus. Amen.